Magandang araw mga bata! Kamusta na kayo? Handa na ba kayo sa araw na ito? Sa araw na ito, isa na namang amazing na aralin ang pag-aaralan natin. Science 3, Unang Markahan. Muli ako si Teacher Lynn Arsenal, ang makakasama ninyo. Handa na ba kayong matuto? Halina at simulan na natin! Ang aralin natin ngayon, mga pagbabago sa liquid at solid patungo sa gas. Sa katapusan ng araling ito, kayo ay inaasahan na natutukoy ang pagbabago ng ice cream o ice candy mula sa pagiging solid papunta sa liquid dahil sa epekto ng temperatura at nakagagawa ng isang simpleng gawain sa loob ng bahay na nauugnay sa pagbabago ng mga bagay-bagay dahil sa epekto ng temperatura. Sa nakaraang aralin na pag-aralan natin na ang mga bagay tulad ng solido, likido at gas ay nagbabagong anyo kapag nainitan. May mga proseso din na nagaganap sa mga bagay tulad ng solido, likido at gas kapag ito ay nainitan o nalamigan. Suriin ang mga larawan at isulat kung anong uri ng pagbabago o proseso ang ipinapakita sa bawat larawan. Punan ang nawawalang titik upang masagot ito. Nakasagot na ba kayo mga bata? At ang tamang sagot ay melting. Ito ay ang proseso kung saan ang solido ay naging likido. Para sa susunod na mga larawan, ice cube, ice cream, at ice candy. Anong uri ng proseso ang ipinapakita dito? Muli, puna ng mga titik na nawawala upang mabuo ang tamang sagot. At ang tamang sagot ay freezing. Ang freezing ay ang proseso kung saan ang likido ay naging solido. Tingnan natin ang kasunod na larawan. Naptalina at albatros. Kapag ito ay nainitan, anong proseso kaya ang magaganap? Punan ang nawawalang titik upang mabuo ang salita. At ang tamang sagot, sublimation. Ito ay ang proseso kung saan ang solido ay naging gas. Para naman sa mga huling larawan, ang tubig habang pinapakuluan ay naglalabas ng usok hanggang ito ay maubos. Ang prosesong ito ay tinatawag na ang tamang sagot ay evaporation. Ito ay ang proseso kung saan ang likido ay naging gas. Bata, ano ba yung masarap kainin kapag mainit ang panahon? Tama, masarap kumain ng ice cream at ice candy. Sa susunod nating gawain o eksperimento, aalamin natin kung bakit natutunaw ang mga ice cream at yelo. Gawain 4, bakit natunaw ang ice cream at yelo? Ang ating layunin na tutukoy ang pagbabago ng ice cream o ice candy mula sa pagiging solid papunta sa liquid dahil sa epekto ng temperatura. Ang ating mga kagamitan, sorbetes o ice cream, yelo, pitcher, tubig at baso. Para sa ating mga pamamaraan, paalala muna mga bata, kailangan ng gabay ng inyong mga magulang o kung sino na nakatatanda para subaybayan kayo sa inyong gawain. Kailangan din sa pag-eksperimento na maging maingat ka sa iyong mga gagamitin.
Pagkatapos ng gawain, nararapat lamang na linisin mo ang iyong mga pinaggawaan. Para sa unang pamamaraan, ilagay ang isang piraso ng yelo sa isang pitser ng tubig. Masdan ang mangyayari sa yelo pagkatapos ng ilang minuto. Ikalawa, isalin ang ice cream sa isang baso. Ilagay ito sa ibabaw ng lamesa at tingnan ang mangyayari sa ice cream. Ikatlo, itala sa kahon ang mga pagbabagong nagaganap sa yelo at ice cream. Maaari ring iguhit ang iyong sagot. Isulat ang inyong sagot sa inyong kwaderno o science notebook. Ano kaya ang nangyari sa yelo at ice cream? Tingnan nga natin ang mga tamang sagot. Ang yelo nang inilagay sa pitcher, ito ay solid na naging liquid. Ang ice cream naman nang inilagay sa baso at nilagay sa mesa, ang pagbabagong naganap mula solid, ito rin ay naging liquid. Mga bata, sagutin nga natin ang tanong, bakit nagbago ang anyo ng ice cream at yelo pagkalipas ng ilang sandali? Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Nakita natin na ang ice cream at yelo, pagkalipas ng ilang sandali, ito ay naging likido. At ang tamang sagot, nagbago ng anyo ang ice cream at yelo pagkalipas ng ilang sandali dahil sa init o epekto ng temperatura. Para naman sa susunod nating gawain, paggawa ng yelo. Ang ating layunin na kagagawa ng isang simpleng gawain sa loob ng bahay na nauugnay sa pagbabago ng mga bagay-bagay dahil sa epekto ng temperatura. Ang ating kagamitan ay tubig at plastik ng yelo. Paalala muli mga bata, kailangan ng gabay ng inyong magulang o kung sino mang nakatatanda para subaybayan kayo sa inyong gawain. Kailangan din sa pag-eksperimento na maging maingat tayo sa ating mga gagamitin. Pagkatapos ng gawain, nararapat lamang na linisin ang mga pinaggawaan. Ang ating mga pamamaraan, una, ihanda ang mga kagamitan na gagamitin. Ikalawa, maglagay ng isang baso ng tubig sa plastik ng yelo. Ikatlo, ilagay ito sa loob ng freezer ng refrigerator. At ikaapat, obserbahan ang mangyayari sa tubig pagkalipas ng isang araw. Ngayon mga bata, sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. Unang tanong, ano ang nangyari sa tubig pagkatapos ng isang araw? Ikalawa, bakit kaya nangyari ang pagbabago sa tubig? At ikatlo, bukod sa tubig, anong ibang liquid na maaaring gamitin sa gawaing ito? Bibigyan ko kayo ng ilang segundo upang sagutin ito. Nakasagot na ba kayo mga bata? Tingnan nga natin ang tamang sagot. Ano nga ba ang nangyari sa tubig pagkatapos ng isang araw? Ang tubig ay naging yelo. Tama! Ikalawa, bakit kaya nangyari ang pagbabago sa tubig? Dahil ang tubig ay nalamigan sa loob ng freezer.
At ikatlo, ano pa ang mga liquid na maaaring gamitin sa gawain ito? Maaari natin gamitin ang juice, gatas, at Milo. Tama ba lahat ng inyong sagot? Mahusay! Sa ating susunod na gawain, isulat kung ang mga sumusunod na larawan ay dumaan sa proseso ng evaporation o sublimation. Ang mga larawan, una, naptalina, ikalawa, mainit na kape, ikatlo, mainit na sopas, at ikaapat naman ay albatros. Isulat sa patlang o sa kahon kung ito ba ay evaporation o sublimation. Muli bibigyan ko kayo ng ilang segundo upang sagutin ito. Nakasagot na ba kayo? Tingnan natin ang tamang sagot. Para sa unang larawan, naptalina, ito ay prosesong sublimation. Ikalawang larawan, mainit na kape, evaporation. Ikatlo, mainit na sopas, evaporation pa rin. At ikaapat, ang albatros. Kapag ito ay nainitan, ito ay prosesong sublimation. Nakuha niyo ba ang tamang sagot? Magaling! Tandaan mga bata, ang matter o ang mga bagay sa ating paligid tulad ng solido, likido at gas ay nagbabagong anyo mula solid patungong liquid, liquid patungong gas, at solid patungong gas dahil sa init. Ang mga bagay naman ay nagbabagong anyo mula liquid patungong solid dahil sa ito ay nalamigan. Para naman sa ating huling gawain, panuto, basahin mabuti ang mga katanungan at isulat ang letra ng tamang sagot sa inyong sagutang papel. Para sa unang tanong, habang pinaplantsa ni nanay ang mga damit, binabasa niya ito at saka inilalapat ang plantsa. Napansin mong may usok na lumalabas dito. Anong antas ng temperatura ang naganap dito? A. Antas ng init ang nagpabago sa solid patungo sa liquid. B. Antas ng init ang nagpabago sa liquid patungo sa gas. C. Antas ng lamig ang nagpabago sa liquid patungo sa gas. At D. Antas ng lamig ang nagpabago sa liquid patungo sa solid. Isulat lamang ang titik ng tamang sagot. Ikalawang tanong, kung iiwanan mo ang naptalina sa iyong aparador ng 5 araw, anong pagbabago ang magaganap sa naptalina? A. Solid patungo sa liquid. B. Solid patungo sa gas. C. Liquid patungo sa solid. O D. Liquid patungo sa gas. Ikatlo, bakit nagkakaroon ng pagbabago ng anyo ang mga bagay tulad ng yelo at kandila? A. Dahil ito ay naiinitan o nagbabago ng temperatura. B. Dahil ito ay nalalamigan o nagbabago ng temperatura. C. Dahil ito ay naiinitan at nagiging gas. D. A at B. Kaapat na tanong, bakit nagiging yelo ang tubig kapag inilagay sa freezer? A. Dahil ito ay nalamigan. B. Dahil ito ay nainitan. C. Dahil ito ay naarawan. O D. Dahil ito ay natunaw. At ikalima, ano ang nangyayari sa kandila kapag ito ay naiinitan? A. Nagiging liquid. B. Nagiging gas. C. Nagiging solid. O D. Walang mangyayari. Piliin lamang ang titik ng tamang sagot.
Tingnan nga natin kung ano ang tamang sagot. Para sa unang bilang, ang tamang sagot, B. Antas ng init ang nagpabago sa liquid patungo sa gas. Sa ikalawang tanong, ano nga ang mangyayari sa naptalina pagkalipas ng ilang araw? Ito ay solid patungo sa gas. Ikatlo, bakit nagkakaroon ng pagbabago ng anyong mga bagay tulad ng yelo at kandila? D. A at B ang tamang sagot. Sa ikaapat na tanong, bakit nagiging yelo ang tubig kapag inilagay sa freezer? Ang tamang sagot, A. Dahil ito ay nalamigan. At ikalima, ano nga ang nangyayari sa kandila kapag ito ay naiinitan? Kung ang sagot mo ay A, tama, ito ay nagiging liquid. Nakakuha ba kayo ng tamang sagot mga bata? Magaling! Tunay ngang naunawaan nyo ang ating aralin. Maraming salamat mga bata, isa na namang makabuluhan at amazing na aralin ang natutunan natin sa araw na ito. Ako ang inyong guro, Teacher Lynn Arsenal. Muli magkita-kita tayo sa susunod. Mag-ingat kayong lahat. Paalam!